atong pagkatunan karon no, natay series itong agi. Kanang unsay nahitabo kanimo no? What happened when we believe on the Lord Jesus Christ, the Savior, no? So atong naagi, so na kay nahitabo no sa atong kinabuhi. Unang-una, ang magitudlo atong naagi, gihimo kitang mga anak sa Dios, no? Ingon sa Biblia, dili tanan tao diri sa kalibutan mga anak sa Dios. So kita tanan diri sa kalibutan mga binuhat sa Dios. Apan aduna nang kitay usa gitawag nga bugtong gipakatawong anak sa amahan nga mao si Ginoong Hesus. So ang bugtong, imuntag bugtong isa ra gyud na, di ba? So sabot ang si Jesus bugtong anak sa amahan, mauray anak sa Dios. Apan ingon sa Biblia, sa ingon sa John 1:12, sa John 1:12 ingon ng Biblia, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So adto mo ito sa Galatians 3:26, adto mo sa Galatians 3:26. O Galatians na sa page 1212, no, 1212. Galatians 26. So, samtang nakapaingon mo dito sa Galatians 3:26, akong basahon kaninyo ang 1212 sa atong Beams Bible, King James Version. Pero diri sa 1 John 5:1 ng Biblia, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him, that begat, loveth him also that is begotten of him. So yung sa Biblia, ang kisa nagatuon ni Jesus, gipakatao pag-usab nga nahimong anak sa Dios. Sumabot tayo sa Biblia, kinahanglan kay ipakatao pag-usab aron makasulod ka sa gingharian sa langit. Nga naman, ang mga tao nga makasulod sa gingharian sa langit katurang mga anak sa Dios, no? So kinahanglan na magihuma kay ipakatao sa imong ginikanan, dili para yung ka-anak sa Dios. So kinahanglan may pakatao para maugusab para mahimong anak sa Dios. Kung sa Biblia, through Jesus Christ, no? So Galatians 3:26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So sabot, nahimo kitag anak sa Dios tungod sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus. Sabot, katong wala nagasalig niya sa ilang manluluwas, dili sila automatic anak sa Dios. So mga binuhat sila sa Dios. So sabot, dili pa sigurado, dili pa gyud sila kaadto sa gingharian kung asa ang balay sa amahan, no, sa langit. So mao na bitong kung ikaw sa nakaanak sa Dios, dili gyud mawala ang imong pagkaanak. Kay katong bitong ito istorya itong prodigal son, itong istoryahan naman itong naging mga Domingo. Katong prodigal son, ipangayon niya ang mana sa iyang tatay, di ba? Ipangayon niya ang kabahinan sa iyang amahan, bisang buhi pa to doon ang amahan. So iyang, kung nagsadang nadawat na niyang kabahinan niya, nilangyo sa layong dapit, o gigasto niya pataka ang iyang kwarta. So ingon sa iyang kuya, gihasto niya sa mga harlots. So karon natong mga panahon na, niabot ng panahon siyang kapobrehon, nahurot iyang kwarta. Nawala na tao mo atiman kaniya, so napugos siya og panrabaho. So tigbantay siya og baboy, no? So karon sa pagbantay niya og baboy, wala siguro siya pakauna, wala siguro siya silduhi sa nagpatrabaho siya. Mao na lingon siya, mukhaon na lang siya lamaw sa baboy. So nakayam ko siya kaugalingon na mas maayo pa ang mga trabahante sa iyang amahan, no? Amahan niya, mga trabahante na kayto, mas maayo pagkaon kaysa sa iya na siya mismo anak. So ingon siya, muadto ko sa akong amahan, bahalag dawato na lang ko niya nga isip usa ka sulugoon. Mali siya gusto mamatay sa pagkagutom. So niuli siya amahan. O guna-una niya, bahalag dawaton og sulugon. Pero layo pa lang, sa nakita siyang amahan, wala siya gisugat siyang amahan, isip ko sa kasulugon. Di ba? Apan gigakos dahil sa siyang amahan, gihalukan siyang amahan, gipistahan niya sa amahan, o gidawat siya, o gusab, isip ko sa kaanak. Tama? O ka naman, kay human nga nahimo kang anak sa imong ginikanan, magkinaunsa man ang mahitabo, makasala man kag dako, magtuman ka siyang kasuguan, dili gyud na mawala ang imong pagkaanak. Sabot, nanagin sa imong katungod, yung sa Biblia, gitagaan ta sa Ginoo kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So labaw pa sa katungod, kagahom nga nahimo kang anak sa Dios. So magkinaunsa man sa kalibutan, sadang mituo ka ni Jesus, yung sa Biblia, nahimo kitang mga anak sa Dios. No? Kay anak naman kita sa Dios, yung sa Biblia, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Muna kung makasalata sa kalibutan, dili mawala itong pagkaanak, apan na makadawat o mga bunal. No? So Hebrews chapter 12, tanaw sa Hebrews chapter 12. Kay tapari mong papada sa Bible. Hebrews chapter 12 verse number 6. Hebrews chapter 12 verse number 6. So 1253, no? Page 1253. Hebrews chapter 12 verse number 6. So akong basahon sa inyo ha. So wala ka pangita mo, so maapasan mi ko ninyo. Pero kasi Biblia, for whom the Lord loveth, He chasteneth. So basawat,
Tanan mga tao nga hindi gugma sa Dios iyang ginabunalan. Tama? Yung sa Biblia, and scourge at every stand whom you receive it. So, pasabot, sa dang gidawat nimo si Jesus, sa dang gituhan nimo si Jesus nga siya imong maluluwas, yung sa Biblia, gidawat ka sa Dios nga iyang anak. Muna ay hinigugma man ka sa Dios, pag makasala ka sa kalibutan, na kay bunal nga madawat, di kan samahan. So natay silot nga madawat para mahiamgo ta, dili ta magpalabi sa atong pagpakasala, no? So ingon sa Biblia, kay gugma ka sa Dios, iya kang pagabunalan, apan dili mawala ang imong pagkaanak. So mao na bisan pag makasala mo sa katawo nga nagasalig na sa Ginoo, luwas na ang iyang kalag-isip anak sa Dios, no? So mao na nahitabo kanato, no? Nahimo kitang anak sa Dios sa dang mituotan ni Jesus. Ingon sa Biblia, we are justified, no? Sa dang misalig ta ni Jesus, gipakamatarong kita sa Dios. Mo pasabot, mura ta og gulay sa laana pagkahuman sa dang mituotan ni Jesus. So ingon sa Biblia, for all, so Acts chapter 13 sa atong teksto, kapitulo 13 sa buhat, Acts 13 sa atong teksto, diri sa page 1146 sa Beams Bible, King James Version, during Acts 13, verse number 33. So, ingon sa Biblia, Acts 13. So, human ta nagtuo ni Jesus, ingon sa Biblia, we become the sons of God, and we are justified. Ipakamatarong sa Dios. Acts 13, verse number 33, ingon sa Biblia, God hath fulfilled the same also unto us, their children. In that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. And as concerning, verse number 34, and as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said to his wise, I will give you the sure mercies of David. So nahisgot ni kang Jesus, no? Gibanaw siya, nga naa siya ilawas, hindi na madunuton, but he whom God raised again, so no corruption. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you forgiveness of sins. Yung sa Biblia, na pinaagi ni Jesus, giwali kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Yung sa Biblia, verse number 30, and by him, all that believe are justified from all sin, from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Yung sa Biblia, si Jesus giwali para sa kapasayloan sa mga sala. Pero yung sa Biblia, and all that believe are justified from all things. Masabot, gipakamatarong ka sa Dios, gihinluan ka sa Dios sa imong pagpakasala, sa tanan nimo nga pagpakasala. Masabot, sala sa una, justified from all things man. Sala sa una, karon nga pagsala nga nabuhat nimo, ug sala nga imong pagabuhaton palangon sa Ginoo, iyahan na nang gibayaran para kanimo mo nang mahimo kang matarong at tubangan sa Dios. Ito kaya itong sarili pagkamatarong yung sa Biblia, apan ang gi-impute nga gitabon nga pagkamatarong ni Jesus nga rin ka nato sa dang nagatuta. So pasabot, mo nang luwas ta, kay abot singon sa Biblia manggod, there is no unrighteousness na makasulod sa langit. So wala dili matarong nga kasulod sa langit. Pasabot, kung usa ka tawo maghambog siya ang pagkamatarong nga mosulod siya sa langit, di siya kasulod gano man sa Biblia, there is none righteous no not one. Mo ingon si Jesus dito sa Matthew 7 verse number 22 hangtod sa 23. Matthew 7, there is a page 998, no? Verse number 22 to 23, ingon sa Biblia, page 998, Matthew 7, 22 to 23, ingon si Jesus, many will sum to me in that day. No, sa adlaw nga sila paghukman, na maigon sila sa Ginoo. Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Di ba Ginoo nagwali mi si mong ngalan? Yung sila, and in thy name have cast out devils. So, abog mi mga yawa, Ginoo. Nagtabang mi sa mga tao, nagyawaan, nga maabog ang yawa kanila. And in thy name, done many wonderful works. Ug sa imong ngalan, Jesus, nagbuhat mi mga milagro. So, kini makatawahan na nangalagad sa Ginoo. Sa dang hukman na sila sa Dios, ang ilang pagpangalagad lang ipanghambog sa Dios. Yung sa tubag ni Jesus, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, that work iniquity. So, pasabot, sa ilang isa, so sa dahil ipahambog nila ilang matarong nga binuhatan para sa Dios diri sa kalibutan, ang giingon ni Jesus, pahawa ka mo gikan kanako. Ingon si Jesus, pahawa ka mo gikan kanako, kamo nga nagbuhat og kadaotan. So ingon sa Ginoo, ayaw ko sa pahambugi sa imong sarili pagkamatarong ano man. Walay matarong wala bisag usa kay tanan nakasala. Ingon sa Ginoo, for by grace are you saved through faith. Tungod lang sa grasya sa Dios, sa luwas ng tao, sa dami tuon ni Jesus. That not of yourselves, dili sa imong galingon. It is a gift of God, ang kaluwasan, regalo sa Dios, gasa sa Dios. Mo ingon sa Ginoo, not of works that any man should boast. Kung sige wala ka na luwas imong maayon binuhatan. Nga naman, wakay panghambog sa Dios, sa tubangan kaniya para maluwas kasi mamayong binuhatan. Kay luyo niya na nakasala ata. Di ba? So, kung sige
Ang atong pagkamatarong ang dawaton lang sa amahan para makabot sa langit. Dili ang atong pagkamatarong, ang pagkamatarong ni Jesus. Tingnan sa Biblia, we are justified. Di pa kamatarong, tamo na masulod ta sa langit sa nagatutan ni Jesus. Diba? Tingnan sa Biblia, Romans 4, verse number 6 to 8. Roma, kapitulo 4, versikulo 6, antod sa 8. Page 1101. Di na 1101. John, Romans 4, verse 6 to 8. 6 to 8 sa atong James Bible, King James Version. Page 1172 dahil. 1172. Romans chapter 4, verse number 6 to 8. Yung na Biblia, even as David also described the blessedness of the man. So si David nagapahayag sa pagkabulahan sa usa ka tawo, and to whom God imputed righteousness without works. Sumusabot nga usa ka tawo bulahan siya, nabisang wala siya binuhatan apan naay gitabon kaniya nga pagkamatarong nga gikan sa Dios. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. So bulahan ng mga tao ang ilang mga sala na pasaylo. Nya sa Biblia, to him give all the prophets witness that whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Sabot, nahimo kitang bulahan, kaya atong sa lagi pa gihinluan, gihugasan, ni Jesus silang nagatutang at kaniya. So yung sa Biblia, bulahan ang mga tao, magitabunan sa pagkamatarong sa Ginoo, magipasaylo silang mga sala nga nabuhat, justified from all things. Yung sa Biblia, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So pasabot dahil, ipasaylo na kasi mong sala nga nabuhat, pero imong buhaton pala nga sala, di na ihapon sa Dios para sa imong kaluwasan. Kung pasabot, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So dili na i-count sa Dios imong sala nga mabuhat lang sa unahan para ikaw luwason niya, no? So diri sa kalibutan nay tay pagabayaran sa tong sala nga nabuhat. Apan sa kaluwasan sa kalag, we are justified from all these things. Sala sa una karon umabot nga sala og ingon sa Biblia, God will not impute the sin sa dayang mituotan niya. So subulahan mo nang bulahan ng mga tao. Kaya katuon niya sa naman nga luwas sa walay katapusan, no? Whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So akong asawa ganyan nag-share naman gito, no? Nya. Ato lang na po, mo na ko tuyo apo ni mao ginatong wali pero mao ginatong istadihan ako, no? So at least man lang magapan nato nga gikan sa Bible na mga example sa Biblia, di ba? Kay kung sa Ginoo ang kaluwasan, di naman gyud na gipasaylo man jud ka sa mga sala nga nabuhat. So di na jud ka ihapan sa mga sala nga mabuhat pa lang para maluwas ka. Kung luwas ka. So dito sa Judges chapter 13 verse number 7, so na dunay isa ka tawo dili nakabuhat og sala kayo tubangan sa Dios. Apan bisan pa man ngiyang kalag sa siyang kamatayon naingon sa sa langit. Ha? Judges chapter 13 sa page 297 sa ato ang Old Testament, no? Sa Old Testament, page 297 sa James Bible King James Version. So ingon sa Biblia, we are justified from all things sa mituotan ni Jesus. So adunay sa katao diri nga nakasala siyang kinabuhi ngadto siyang pagkinabuhi ni kalibutan. Kung kasala ang gyud tao, mantras buhi pa ni kalibutan. Apan bisan pa wala giisip, no, wala gibutang sa Ginoo yang mga sala nga nabuhat sa nagatuo siya para maluwas, no? Judges chapter 13 verse number 7 ingon ang Biblia. So na adunay sa kalalaki diri nga pangalan og Manoah, no? Yang asawa ingon sa Biblia barren, no? Dili ka anak yang kuan ba sa baog ba yang asawa. So dili makaanak yang asawa apan tungod sa Dios, no, nahimog milagro ang Dios. Nagaling tawhan, nang hinimbayhana, nakaanak. Verse number 7. So ingon sa Biblia, but he said unto me, so ang angel na ingon ngadto sa asawa ni Manoah, but he said unto me, behold, thou shalt conceive and bear a son, and now drink no wine or strong drink. So gingon siya, gingon sa angel nga ikaw manganak. No, bisan tuod baog siya, no, di ba? Unsa na dili siya makaanak apan tungod sa Dios, o may posible sa Dios. Paanak kun siya sa Dios, no? Pero kung siya ayaw pag inom og bino, so kanang wine ba kanang dili na yung wine nga makahubog diretso. So namo kayo sa Biblia na gitawag ang wine kanang juice lang ba, grape juice, no? Puga sa maong kata sa ubas. Gitawag nag wine, wa may juice nga butang sa Bible. Pero kung sabi ayaw pag inom mo anang bino og strong drink. So kanang makahubog pod nga ilim nun. So gingnan siya ayaw paghubog ay inom ana, no? So kung saan nakabutang. Neither eat any unclean thing, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. So nga naman, kini magong bataa, sukad siyang pagka-anak,
mahimo siya Nazarite para sa Dios, no? Nya unsa man ang usa ka Nazarite? So naay kondisyon ng Dios sa usa ka tawo nga gipili niya nga usa ka Nazarite. So sa Numbers chapter 6, no, diri sa Old Testament, napipila ka kondisyon ng Dios, no? So ingon sa Biblia, kini anakon sa asawa ni Manoah, dapat dili siya mo inom og bino, kaya ang anak niya mahimong Nazarite, no, Nazarite para sa Dios. So Numbers 6 verse number 2, no? Numbers 6 verse number 2, page 161. Page 160 or 161 sa itong Bible. Numbers chapter 6. So na mga gipagbawal sa mga tao nga himong Nazarite para sa Dios. So yung sa Biblia, number 6 verse number 2 verse number 4, speak unto the children of Israel and say unto them, when either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite. So ang usa ka sa Israeli nga maghatag og vow, no, panaad nga mahimo siyang Nazarite to separate themselves unto the Lord, he shall separate himself from wine and strong drink. So busabot kini nga tao dili mainom ni siya og mga bino og mga katas sa prutas, no? Bisag unsa kining katas sa ubas ba og makahubog nga limnon, and shall drink no vinegar of wine or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes nor any moist grapes or dried. So di siya pwede magkaon og ganang sa kanang pasas, raisins, no, dried grapes. So tanan-tanan bunga gikan sa grapes, di siya pwede, no, sa juice sa grapes, di siya pwede. Kung mubaw siya og Nazarite, all the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk. So busambot, santol gikan sa panet hantud sa bliso sa maong vine, no, kanang katag nga klase nga tanom, dili nga grapes kay mo katag man na, dili siya pwede mo kaon o mainom. So kamo na ang kondisyon sa Dios. Verse number 6, tingnan sa Biblia, Numbers 6 verse number 6, all the days that he separated himself unto the Lord, he shall come at no dead body. So di siya pwede po, ang kining usa ka Nazarite, di pwede mo duol sa mga patayng lawas. Di ba? So Numbers 6 hantod Numbers atong Numbers nga atong gitanong nga Bible, chapter 6 verse number 5. So ang una kondisyon bago mahimong Nazarite, ang isa ka tawo gusto maghimong Nazarite, dili mo inom og bino, dili mo kaon og mga bunga sa prutas, o dili pwede bisag unsa liso man lang o panit. So kung sa Biblia, dili pud siya pwede moduol sa mga patayng lawas. Verse number 5, all the days of the vow of his separation, there shall no razor come upon his head. So sanay nagabaw siya, no, nagapanaad siya, mahimo siyang Nazarite doon, dili pwede, wala mo dapat nga unsa nga panggupitay siyang ulo, ba? Until the days be fulfilled in the which he separated himself unto the Lord, he shall be holy and shall let the locks of her hair of his head grow. Bubasabot, sagdi ang buhok mutubo. So mao na ang kondisyon sa usa ka Nazarite, no? Apan si Samson mo nang istoryahan diya. Kini sa Judges chapter 13. So balik sa Judges chapter 13. So Judges chapter 13, ging nandaan sa Dios, no? Sa anghel nga ang imong anak, na imong pagapangat kay katawo, mahimo siya Nazarite para sa Dios. So di siya pwede mo kaon modul sa mukaon sa mga ubas, mingon mga bino, makahubog, dili man makahubog. Kung sa Ginoo, ayon sa Biblia, dili siya pwede maputlan ang iyang buhok, dili pwede nga modul sa mga patayng lawas. Apan kini si Samson, no? Kanang gipakatawo na. Siyempre kita mga tao, naman kita pagkagahay gulo. Labaw na si Samson kay kusgan nga tao, ha? So siyempre isog gini mo kusgan. Kamo nga makalupig sa Judges 14 verse number 5. Judges 14 verse number 5. Susundin ko ninyo. Ato ra nang tanaw-tanawon ha ang anong kinahanglan nato nagapakli-pakli ta. At least natay pundasyon, di ba? Nga atong gitudluan, atong gitunan dai na gyud sa Biblia, no? So Judges 14 verse number 5. Pingon sa Biblia sa page 298, no? 298. Pingon sa Biblia, then went Samson down and his father and his mother to Timnath and came to the vineyard of Timnath. So si Samson, no, uban nga mahanog inahan, niadto sila sa vineyard. No, kanang butang mga tanumanan ug ubas. So bisag wa siya mikao na pa nagapaduol sa pagpakasala. And kay nga naman Nazarite gud siya. And behold, a young lion roared against them. So katong nay batanon nga leon nga mi ungol ngadto kaniya. And verse number 6, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid. And he had nothing in his hand, but he told
So ingon sa Biblia, walay na hinagiban ni gunitan si Samson. Apan katong leon nga may roar ganto kaniya, kipatay niya, no? Nasama lang sa pagpatay og ganang mga natim siguro kanding, no? So kusgan si Samson nga patay ang leon, no? Kusgan ang ginang leon, mo ginang king of the jungle. But walay match kay Samson, bisag wala sa hinagiban ni gunitan, ipatay ang sarili niyang kamot. Pero wala niya gisulti sa iyang ginikanan, ipatay siya og leon. Another time he returned, verse number 8, to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion. And behold, there was a swarm beast and honey in the carcass of the lion. And he took thereof in his hands and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat. But he told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. So, sabot, sa dihang milakaw siya, no? Ipatay niya ang leon. Pagbalik niya, nakita niya nga diha sa leon, adunay mga bubuyog, nga mga dugos. So yan, dapat, ang usa ka nasa right dili, dapat muduol sa patayng mga lawas. Apan miduol sa patayng lawas sa leon, nagikuha niyang dugos. O yan, gikaon, nagihakapakaon niya sa mga ginikanan. So nakasala si Samson sa Dios. Tama? So ka naman namin siya pagkasalahan doon, niabot ang panahon sa Biblia, nga dapat diliputan niyang buhok para di mawala ang iyang kusog. Apan si Samson, siguro kay mga tao makapugong kaniya, bisag sa kalibo ka mga Filistihanon, ganitabang kaniya para patyon siya, gipamatay ra niya sa sarili niyang kamot. But the jaw of a bone, jaw of an ass, ano, ng mga panga sa mga kuan ba, gamayng asno, gamayng kabayo, gigamit niya para patyon ang 1,000 ka mga kalaban. So dili gamit na mga sundang, kung dili party lang, bukog lang sa mga mananap, gigamit niya sa 1,000 ka kakusgan niya ka tao ba, ano? So ingon sa Biblia, apan bisan pa ang usa ka kusgan nga tao na ginay kahinaan, di ba? Nya ang kahinaan ni Samson, no, usay ang kahinaan sa lalaki nganong magkamali sa desisyon sa kinabuhi, kay diyang maminaw ka sa desisyon sa imong asawa. So usay mga ito katambagon sa itong asawa, apan dili gyud ang asawa ang final nga authority sa panimalay. Mo sa Biblia, ang haligay sa panimalay, ang lalaki nga naman strong man guna mo barog ang lalaki. So karon, kung katong tanawon, kana si Adan bitaw, nganong namali man si Adan, nganong nakasala man siya sa Dios? Tungod sa babae. O kini si Samson, nganong nakasala siya sa Dios? Tungod sa babae nga si Delilah. So ingon sa Biblia, there is a Judges 14, Judges 16, verse number 4, down to verse number 5. Judges 16, 4 to 5, bingon ng Biblia. Judges 16, verses 4 to 5, bingon ng Biblia. And it came to pass, after that he had loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. So na-inlove si Samson sa isa ka babae nga si Delilah. And the lords of the Philistines came up unto her and said unto her, entice him, and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him, and we will give the every one of us 1,100 pieces of silver. So ingon siya kini si Delilah, gihugugman ni Samson, gibayaran sa mga kalaban nga mga Pilistihano noon siya. Entice him, tintala si Samson para itugan niya kung asa gyud niya gikuha ang iyang kusog. Ug bayaran ka namo og mga silver. So karon si Delilah siguro kay mas ginlab niya ang kwarta kaysa ginlab ni si Samson, ano? Pero si Samson ginlab niya nagmaayo si Delilah. Tuwa sa kabalo, ni traidor siya ni Delilah. Verse number 16. So primero wala gyud mitugan si Samson. Sisag deny. Apan ningon sa Biblia, and it came to pass when she pressed him daily with her words, no? Pero sige, ang musurindro si Delilah, sige hangyo kaniya. And urged him so that his soul was vexed unto death. So bubasa natandog na gyud sa mga paghangyo ni Delilah, ano? Nadugay, nahangyo ra gyud siya kung asa gi kinatukan na gyud niya kung asa gi kaniyang kusog. And that he told her all his heart and said unto her. So sige dayag na gyud niya. So wala nagilat si Delilah. Ingon siya, there hath not come a razor upon mine head. So wala gyud niabot kana razor sa akong ulo, may gugupit sa akong buhok. For I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. So yun siya, kung maputan akong buhok, no, kung maupawan ko, mawala ang akong kusog. Kaya usaw ka Nazarite tubangan sa Dios nga dili dapat putlan ang akong buhok. Kung mahimo akong sama sa ordinaryo nga klase nga tao na lang, wala po kayo kusog. So mo gitugan niya,
tungod kay Delilah kasi Delilah bayad gud sa kalaban gud. And when Delilah saw that he had, verse number 18, told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, Come up this once, for he had showed me all his heart. Then the lords of the Philistines came up unto her, and brought money in their hand. And she made him sleep upon her knees. Ipatulog si Samson sa tuhuran ni Delilah. And she called for a man. So, katulog no, gilambing pag-ayon ni Delilah. So, na nakatulog si Samson, and she caused him to shave off the 7 locks of his head. And she began to afflict him, and his strength went out from him. So, bubusabot. So, na nakatulog si Samson, nanawag si Delilah og tao nga puti na hinahina ang buhok ni Samson. So, samtang nakatulog siya, naupaw na siya. Ano? Naupaw siya tungod sa kababae. No? Nya karon, ginahin niya pasakit si Samson, pero wala na kusog si Samson. So, nawala ang kusog si Samson, kay gisupak niya ang Dios tungod sa usa ka babae. Kayang hinigugma, wala siya gihigugma, gipagpalit siya sa kwarta. Ano? So sabi mo na ang mga babae bago kang mag-video, ano? Ang mga lalaki po, no? Tanawon mo kisa gihigugma ning bayhana. So mamili jud ka kung gusto ka higugmaon sa imong lalaki, sa imong asawa o sa imong bana baka mamili ka nga pares, no? Nga gihigugma ang Dios labaw pa kanimo, di ba? So mo na ginapanambagon yun. Sang kisa nga magwawali sa Biblia nga iya sa Dios, ng katawhan sa Dios. So ang ilang yung panambagon nga higugmao sa kababae nga mas higugma ang Dios labaw kanimo. Kaya nga naman mahadlok na magpakasala sa Dios. So pasabot ingon ang Dios ayaw pagpanapaw, so mahadlok na nga manapaw. So pasabot mao na imong basihan sa pagpili og imong banhunon. Ayaw nang higugma ra ka kay nga naman. Kay gwapo pa imong itsura. Gwapa pa ka. Di ba? Kung maot mo itsura, mausap mo yung itsura, manganak na, mabuntis na. Ano? Kung lalaki ka, sige kag bulad sa init, maot mo yung itsura. So kung mauna na ibasihan sa gugma sa imo ha, di na tinuod nga gugma. Di ba? Kaibog na. So, apa nang tarong nga, so sino si Delilah, si Samson, namali yun siya pili. Siyang hinigugma. Itanaw niya, kagwapa, yun ni Delilah. Wasa kabalo, higugma rin sa babae, labaw ang kwarta. Ngayon po sa Biblia, na the love of the money, for the love of money is the root of Briton. Siya. Sa Biblia, ang panghigugma sa kwarta, ugat sa tanang pagpakasala, root of all evil. Nga naman, ang tao pag masugugma na ng kwarta, tama si Judas, gitraidor niya siya, gibaligyan niya tungod sa kwarta. Di ba? Sa manikas ka og tao tungod sa kwarta. Ano? So mo ikambyo nimo imong dungog tungod sa imong kwarta. Di ba no mga babae ito na mi bar. So na ingan ang kwarta, dili daw ta ng kwarta ha. Ginagamit mo na ta na paytag ng kinahanglan. Pero dili na to higugmaon ng kwarta. So dili daw ta na nakay kwarta. Ang daw ta no gigugma nimong kwarta labaw sa Dios. You know? Gugma nimong kwarta labaw sa imong asawa. Di ba? Nga naman, magpakasala ka para lang sa kwarta. Di ba? So mo ni si Delilah. Nagpakasala siya tungod sa paghigugma sa kwarta, dili sayang hinigugma. Di ba? So karon, hindi patulog si Samson, wala na gusog si Samson. And she said, verse number 20, and she said, the Philistines be upon thee, Samson. So ang mga Pilistiyano, ni anak na kanimo Samson. And he awoke, so namata si Samson out of his sleep and said, I will go out as another times before and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. So pagmata niya, wala siya kusog. Nga naman, ang Diyos nagpalayo kaniya sa nagisupak niya ang Diyos para sa babae. So yung sa Biblia, but the Philistines took him and put out his eyes. So masabot, nagisupak niya ang Diyos, no? Para sa usa ka babae. So gigamit sa Diyos ang iyang kaaway nga mapildi siya aron silutan siya gikan sa Dios, di ba? Kapirmiro pila ka libong mutabang kaniya para patyon siya sa gikan sa mga Philistines. Wala siya napatay sa kalaban, nga naman kusgan siya sa nang ginasunod niya ang Dios. So nang ginasupak niya ang Dios, nang gisupak niya ang Dios, nawala na yang kusog. Ug tungod kay nakasala siya pinaagi sa iyang kalaban, nga babae no, ang Pilistiyano, gigamit sa Dios iyang kalaban mismo para silutan sa Dios. Mupasabot, nadakpan siya sa kalaban, gigapos siya kung sa Biblia. The lords of the Philistines, ano sa name?
But the Philistines took him and put out his eyes. So, nang gikuha sa mga pagdadakpan niya sa kalaban, mga Filistianon, gilugit ang iyang mga mata. Masabot, sakit kay na. Kaya naman, anak-anak, na-anesthesiahan ka. Pero ka nang lugiton, diretso mo mata. Mapuling pa lang kita, pata nang sakita. Apan, gisapit ni Samson na. Giaguman ni Samson na mong paglugit sa mga mata. Tuloy niya gisupak niya ang Diyos. So, naagay consequences ang atong mga sala. So, napaka sa kalibutan, kaya anak man ka sa Diyos, iya kang pagabunalan. Tama? Iya kang pahimunuan sa mong pagpakasala. Kung unsa nakadako, mao po nimo madawat nga bunal. So ginagmay ra po nimo sala nga buhat, gamay ra po nato mga bunal. Apan kung daghan na po kayo, daghan na po nga mga bunal. Kay Samson kay dako naman jud kayo, dako po diyang mga bunal nga nadawat gikan sa Dios kay isip usa ka anak. Gilugit ang mga mata and brought him down to Gaza and bound him with feathers of brass. So igapos si Samson and he did grind in the prison house. So gipapriso siya, gihimo siya trabahante bigod sa prisuhan. Gihimo siya tigaling na to sa prisuhan. So giluto siya pag-ayos ng kalaban. Howbeit, the hair of his head began to grow up again after he was shaven. Then the lords of the Philistines gathered them together to offer a great sacrifice unto Dagon, their god, and to rejoice, for they said, our God hath delivered of Samson, our enemy, into our hand. Sumasabot, nalipay mga kalaban, no? Nagparty sila, nagpista sila para sa ilang Diyos-Diyos, yung simba. Kaya nga naman, kay si Samson, ang ilang kakalaban, gihatag daw sa ilang Diyos-Diyos. Kung ang tinuod na naghatag ato ang Diyos, sabot, usahay, bisag imong kalaban nimo, ganun ta nimo gusto, nga mo'y musilot kanimo, apan kung makasala ka sa Ginoo, katong klase nga tao, mo to'y musilot kanimo. No, mo sabot, ang iyang kalaban, ngayang gidaog sa una, sa nang isunod sa Ginoo, mo'y nagpildi kaniya, sa nang gisupak niya ang Diyos. So, dili ang Diyos sa kalaban, ang naghatag nga to kaniya. Verse number 24, and when the people saw him, they praised their God, for he said, our God hath delivered into our hands our enemy, and the destroyer of our country, which slew many of us. Ano sabot? Naulawan, gani ba? Ano sabot? Naulawan ang Diyos sa pagpakasala ni Samson. Ano man? Kay gidayeg nila pag-ayo, no, sa kalaban, no, ang ilang Diyos ang isimba, nga mo ito naghatag sa ila. So, usahay nga na po kitang ikristohanon. Noon, luwas na itong anak ta sa Diyos. Pero kung sa Biblia, sa diyang magpakaanak, ang magpakasala ka, tubangan sa mga dili luwas ng mga tao, maulawan ang imong Ginoo. Di ba? So, yung sa Biblia, imbis na pasidunggan imong Diyos, ang gibuhat ng pagkamatarong, kapanahimong makauulaw ang Diyos at tubangan kanila. Tama? Kaya yung sa Biblia, kita manggod ang ambassador of Christ. Musabot, ikaw ang representative ni Jesus diri sa kalibutan. Samtang wala pa siya. Tama? Pero di ko mawala, Ginoo nga naman. Naman ang Ginoo, ang mata sa Dios, may matag adlaw niya yung espiritu sa Dios, naani ka nato. So imo sabot, sa nakasalata sa Dios, naghatag kita kaulawan diya sa Dios. So mao na gibuhat nahitabo kay Samson. And when the people saw him, and verse number 25, and it came to pass when their hearts were merry, that they said, so na nagkalipay na ang kalaban, kaya nga naman, napildi nila si Samson, call for Samson that he may make us sport. So gihimo siya katawanan, gihimo siya dulaanan, no? So kini nga ni si Samson, sikat kayo nga tao, kusgan nga tao, pila kalibong ginamamatay. So nga na, kung nakay nga na, dali nga klase nga tao, wala nagsundalo nga, scout ranger ba kayo nga na ba? Warrior yun nga klase nga tao. Ilado nga klase nga tao. Pero, siyang pagpakasala sa Diyos, gihimo siya dulaanan na lang sa iyang kalaban. So nga nang, bayad sala sa kalibutan kung anak ka sa Diyos. Sa kalibutan, mahimo kag katawanan ang tubangan sa mga tauhan. Di ba? Sa kalibutan sila nagpakasala ta, mapaulawan ng Diyos, tubangan kanila. So sa Biblia, sa kalibutan, itong mga tao nga nagipangdaog niya sa una, mo'y nilupig na kaniya. Sabot, ang atong mga sala, mo'y makapahuyang ka na to. No? Yung sa Biblia, no? So nakapahuyang atong mga sala, no? Nakahimo siya bugat para kanato, no? Yung sa Biblia, and Samson, ano sa Biblia, and call for Samson that he may make a sport, that they call for Samson and out of the prison house, and he made them sport. So gidulaan nila pag-ayo si Samson, gibiduangan nila pag-ayo, gihimog katawanan si Samson, sikat yung klase nga tao. And they set him between the pillars. O ilang ipatindog dito sa puste, no? Mga ilang kabalo man sila, wala kusog si Samson, nadakpan na ko nila, gilugit urang mga mata, gipriso na ko nila. So kabalo sila nga si Samson, wala kusog. Apa ningon sa Biblia? And Samson said unto the lad, mga batanon nga lalaki, that held him by the hand, suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them. So ingon siya, nahangyo sa kabatanon, no? Guide ko pa ingon sa mga puste.
para ako sila magunitan. So kabalo si Samson nga, himo siya katawanan. Kabalo siya nawala yung kusog. Pero kung sa Biblia, kaya tungkol kay nagpakasala sa Diyos. Pero kung sa Biblia, and Samson said unto the verse number 27, now the house was full of men and women. So puno kay ning mga Philistines, babae man o lalaki. And all the lords of the Philistines were there. So na dito mga boss, no, mga inila ba? Ito mga hari dito sa Philistines, atong mga siguro mga businessman, mga inila nga mga tao, so nandun captain baka silang sundalo. Na dito nagkatawa kay Samson, nagkantsaw kay Samson. So sikat yung si Samson. So mga sikat po mga tao, magtanaw kaniya. Sa Biblia, and there were upon the roof about 3,000 men and women that beheld while Samson made his sport. So pasabot, sa diha, sa atop pa lang, no, sa kanang building ang ipatulak kay Samson, na nagtulo kalibudaan ka mga tao. O samot na dito sa tubangan dyan. So sa may atop pa lang, so dako kay nga building. Kaya mo healed og mga libo-libo ka mga tao. So si Samson, usa ka sikat nga tao, kipananaw sa mga libo-libo ka mga tao, dili para pasidunggan, and ben, para himog katawanan. Tungod siyang pagpakasala sa Dios. So, narito ang mga kadagkuan sa iyang kalaban. Nung sa Biblia, and Samson called unto the Lord. So, sa nagigunitan niya ang poste, no? Tawag siya sa Dios, yun siya. And said, O Lord God, remember me. Yun siya, Ginoong Dios. Hinumdumi ko, I pray thee, nahangyo ko kanimo, and strengthen me. Tagay ko kusog. And I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. So nihangyo siya sa Dios na Ginoo. Tagay ko kusog. Dili para sa himaya sa Dios. Para so pupusabot gitagaan siya kusog. Nihangyo siya nga Ginoo, tagay ko kusog. Pero dili wa siya nangita sa himayaan sa Dios. Para lang siya makabalos. Pupusabot kini Samson nakikumbisog para lang siyang kaugalingon. So, pasabot, kini nga tao, nung napabilin niya po yung selfish, isang hapit na siyang kamatayon. Turingon siya, para makabalos ko Ginoo sa duha na ko ka mga mata. So, wala nag-sacrifice si Samson para sa Dios. Para lang po gyapon siyang kaugalingon, di ba? Para makabalos gud siya mga duha ka mata, ipanglugid sa mga Philistines. And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up. So, kanang nga poste, mao ni nagunit sa tibok building. Kining duha ka poste, of the one with his right hand and of the other with his left. Verse number 30, and Samson said, so mao ningon si Samson sa Dios, let me die with the Philistines, and he bowed down himself with all his might. So ningon siya, Ginoo, tuguti nga bahalag mamatay ko kauban ani mga tawhana. So ang intensyon ni Samson, mapatay siya og tao, bahalag mamatay siya. So mura sa suicide bomber ba? Kanang suicide bomber gani, papabuto na sila bomba, bahalag mamatay sila, basta makapatay gud sila. So si Samson nag-suicide po, nagpakamatay. Tama? Nga naman, kay desperado na siya. Kay gihimo siya katawanan, wala siya kusukan ng mga panahon na, nadakpa na siya sa kalaban, di pa anto siya pag-ayo tungod siyang pagpakasala diha sa Ginoo. Singon sa nanabla na lang siya, no, para makabalos ng gugo, para paliham yan karon. So ingon siya, he bowed down himself with all his might. Tulak niya maayo, no, tanan niyang kusog, and the house fell upon the Lord. So ang bubusabot, ang balay natumpag ngadto sa mga inila nga mga tao diha sa mga kabusingan ba, mga busing diha sa Philistines, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. Bubusabot, ingon ang Biblia, all things work together for good to them that love God, to him who are called according to his purpose. Bubusabot, bisan tuod napaulawan ang Dios tungod ni Samson, apan bisan pagigamit gyapon sa Dios ang kamatayon ni Samson para mapasidunggan ng Dios, di ba? Kaya mga tao nagdaig silang Dios, nila nga si Dagon, wala na daig nga ang Dios mismo, ang Dios ni Samson na naghatag kanila kay Samson. So bubusabot, bisan nakamatay ni Samson, para to siyang kaugalingon lang unta, apan digamit sa Dios para siyang himaya. So usahay kita nga manguta kaning tawhana, badlungon man kay sa una, sadang buhi pa. Apan kabalutan nagsalig ni sa Dios. Apan kabalutan kini nga tawo linuwas sa Dios. Pero kabalutan kanung namatay ni tungod siyang pagpakasala sa Dios. Pero usahay ang atong kamatayon kanang Kristohanon kani nga badlungon, gamiton sa Dios para ang ubang tao makadungog sa ebanghelyo kay nagmamatay na ka, na makaparinti nimo bisita dito nya magwali na sa pulong sa Dios, di ba? So pasabot bisan tuod ang kamatayon ni Samson, kaulawan unta to para sa Dios, di ba? Kaulawan to ang pagkadakop kay Samson sa Dios. Apan gihimo sa Dios ang kamatayon ni Samson ng kadaugan. Busabot,
Anindot jud ginaka sa Dios. Nga naman, bisang unsa ka pamaagi, bisang asa ka nga sitwasyon, mudaog jud. Di ba no? Samson napildi siya sa sariling pagpakasala. Nakpan siya sa kalaban, naulawan siya, namatay siya sa sarili niya mga kamot. Nagpakamatay siya, nipatay siya og tao. Tungod siyang pagpakasala. Kung yatag, gihimo to sino kadaugan. Kapan, bisan pa, si Samson, na nakasala na sa Dios, nagpakamatay na, kabaluta sa iyang kalagpaingon, sa langit. So, dito mo sa, in Hebrew-hanon, versikulo 11. So nga nalangit gihapon si Samson. Nga naman, ingon sa Biblia, he that believeth on him, ang tao nagatuo diha sa Dios, ang nagasalig diha sa Dios, justified from all things. Musabot, gipakamataron ta sa Dios sa tanan natong mga sala nga nabuhat karon ug sa umaabot ug sa una nga mga sala. Ingon sa Biblia, God will not impute sin unto us. So di na ta dungagan sa itong mga sala nga mabuhat pa lang diri sa kalibutan. Para yatang paninglan abot sa atong kamatayon. Ingon sa Biblia, di na tayo patungan ang atong kalag. Hinlo na yun na tungod sa pagkamatarong ni Jesus. Kanaa kanato. Tama? Muna si Samson, nakasala sa Dios, isupak niya ang Dios tungod sa kababae, ipakaulawan. Subot, kung sayang gitanom sa kalibutan, na yung giani. No? Ang silot sa Dios, ang pagpakaulaw yung naani. Pero bisan pa, kanisalig sa Dios, luwas yung kalag. Kung sabi niya sa Hebrews 11, page number 1252. So muna kanindot na ingon sa Biblia man God. Ingon si Jesus. And I gave unto them eternal life. Bano, kalusam nimo madako makuha ang eternal life. Ingon sa Biblia that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So ingon sa Biblia sa daw nakuha nimo ang eternal life. Ang gihatag ikan sa Dios. This shall never perish. Ingon sa Ginoo, neither shall any man pluck them out of my hand. Mapasabot, sa dang gisalig nimo sa Ginoo imong kaluwasan, ang imong kalag na ana sa kamot sa Dios. Ang imong kaluwasan, safety na sa kamot sa Dios. Maraming kinaunsa man. Makasala makagdakuan ng kalibutan na walay makawala sa imong kaluwasan sa kamot sa Dios. Masabi niya, you are justified from all things. So, wala na ito yung mapakamatay punta. Pasabot na to, na dili baka ko ng Dios. No? Gihimutan niya anak, gipakamataron ta niya sa itong pagpakamasaya para maluwas ang atong kalag. So, yung sa Biblia, in Hebrews 11, verse number 32 ug verse number 32. So nagindaghan isgutan diri nga mga tawo nga nagatuo sa Dios, no? Si Abraham, si Noah, nagdaghan na sila. Apan usa dia si Samson. Ingon sa Hebrews 11 verse number 32, page 1252. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson. So pasabot, gihinganlan niya tanan mga tawo nagatuo sa Ginoo. Si Samson, si Barak, si Gideon. So apil si Samson, and of Jephthah, and of David also, and Samuel, and of the prophets. So ginganlan niya si Samson, si David, og si Samuel, nga mga ang mga propeta. Yung sa Biblia, verse number 39. So kini mga tawhana, ginganlan niya, verse number 39, versikulo 39. And this all, so kini mga tao nga gihinganlan niya, and this all, kini sila tanan, having obtained a good report through faith. So busabot, maayo gyapon lang dungog at tubangan sama bisan tuod kini mga tawhana nginganlan nga nakasala pod sama nato. Si Noah nagpalahubog biya to. Diba? Si David nakabit biya do, ni patay biya to bana sa gikabit. So nakasala biya to sa Dios. Pero ingon sa Biblia, kini sila ang mga tao mahimo matarong lang gyapon. Ingon sa Biblia, good report, maayo lang gyapon lang dungog at tubangan sa amahan. Tungod silang pagtuo. Musabot, makasala ka sa kalibutan, tungod kay nagtuo ka ni Jesus, katubangan samahan, maayo gyapon ka. Dili tungod sa imong maayong binuhatan, apan sa pagkamaayo ni Jesus nga nitabon sa imong mga sala. So mao na ingon sa Biblia, luwas ang tao sa damisalig sa Ginoo sa walay katapusan. Tama, dili na malaglag sa impyerno. Kaya nga naman, gipasaylo na sa Dios sa tanan niyang pangapagpakasala. So sa Romans 3:20, Roma, Kapitulo 3. Romans 3. Susunda ko ninyo. Romans 3:20 hangtod sa 22. Ingon ang Biblia,
Page 1171, 1171. Romans 3 verse number 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, pasabot, conclusion ni siya, walay tao nga mahimong matarong at tubangan sa amahan pinaagi sa balaod. Pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Nga naman, tungod sa kasuguan, kung sa Biblia, nakabalo ka nga nakasala ka. Pasabot, kung waka gisugo, mulay sugo sa imo, waka sala nga mabuhat. Kapaningon man ang Ginoo, ayaw pamakak. Makapamakak man kita. So tungkol sa kasuguan, tungkol sa Ginoo, nakabulo ka, makasala ka mo, hindi ka maluwas, pinagi sa pagtuman siyang kasuguan. So yung sa Biblia, but now, the righteousness of God without the law is manifested. Musabot, pero karon mga panahon ang pagkamatarong diha sa Dios, bisag wala pa pagtuman sa balaod, yung sa Biblia, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all upon all them that believe. There is no difference. Sabot, adunay pagkamatarong ang Dios na ihatag nga rin kanato santo dili tatarong at tubangan sa Dios. Ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus aron mamahimo kitang matarong at tubangan sa amahan. So mao bitaw na ingon sa Biblia diri sa Hebrews, no? Romans chapter 10. Romans chapter 10. Verse number 3 hangtod sa 4. Page 1178, no? So, ato lang og suguron sa bersikulo 1 hangtod sa 4. 1178, no? Romans chapter 10, King James version. Yung sa Biblia, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, gyampo ni Pablo, no? Desire yun niya, unta kini mga Israelite, no, in the flesh, na maluwas po sila. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. So, sabot, kay naman gusto sila kasibot. Dasig kayo sila sa Dios. Pero wala sila kahibalo, may tungkol sa kaluwasan. Kung sa Biblia, verse number 3, for they being ignorant of God's righteousness. So, wala sila kahibalo, ignorante sila sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Diba, no? And going about to establish their own righteousness. Pupasabot, ang ilang ipasigarbo at tubangan sa manin, mamatay sila, aron man sila, maluwas ang ilang pagkamatarong. Pati kung sa Biblia, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, save us. So kung sabihin, wala kang ipangamatarong tungkol sa imong pagkamatarong, ibuhat sa kalibutan, kapan sa kaluwi lang sa Diyos, diya ka naluwas. Pabito itong sa Matthew 7, kitong mga tawhanan nga naghambog silang magkamatarong. Kung sa Biblia, ipahawa sa Diyos. Kamu mga dautan. Nga naman, kung sa Ginoo, ignorante mo sa pagkamatarong, nagikan ka nako. No? Ayaw ipahambog mo magkamatarong kung sa Biblia, hindi tatarong at tubangan sa Diyos para maluwas. Kung sa Biblia, they established their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kung sa Biblia, kung wala nila ipailalo mo ng kagalingon sa pagkamatarong nga iya sa Diyos. Kung sa Biblia, di ba natin pagkamatarong, ibasa ganina, ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Munungon sa Biblia sa verse number 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Masabot, kang makapamatarong ka nato at tubangan sa man aron maluwas tayo sa Biblia. Ang pagkamatarong lang nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus nga naman. For Christ is the end of the law for righteousness. Everyone that believeth. Masabot, kay siya na yun ang makapamatarong ka nato. Ang pagkamatarong ni Jesus kami mutabon sa itong mga sala. Sana nagatuta sa Dios ni kaniya. So masabot, we are justified. Sanang naluwas ta. Unang luwas sa hangtod. Because we are justified from all things. No? God will not impute unto us sin anymore. So, di na siya magbutang kanatong mga sala. Kaya nakita nga pagkamatarong, di naman mo mga binuhatan. Kundi ang pagkamatarong ni Jesus nga may nitabod sa mong sala, ngayon mo siyang gisaligan. Sumunod si Samson, nakasala pag-ayo sa Diyos. Gisilutan pag-ayo sa Diyos, yung mga sala sa kalibutan. Apan ang iyang kalagmatarong at tubangan, samahan nila tungod siya pagkamatarong. He obtained a good report, kung sa Biblia, through faith. Mga na matarong ta, tubangan sa man. Tungod ni Jesus. Ano sa Biblia? No flesh shall, walay tao nga kuan ba? Nga magpasigarbo siya kagalingon. No flesh shall be. Sani? Walay tao nga maghatag og glory siya kagalingon at tubangan sa that. No flesh should glory in His presence. Sabot, walay tao nga
Maghimaya sa gugulingon tubangan samahan para maluwas ka. Kaya tanawon sa Bible kasagaran mga tao nga na impyerno gisalikway sa Ginoo. Katong mga reliyoso. Dili daotan magreliyoso ka. Gisugo ka sa Dios, magsimba ka. Gisugo ka sa mga lagad ka. Pero ayun ang panghihambog sa Ginoo, mao ni makaluwas sa mga naman sa Ginoo. Reliyoso ka. Dili kay nga anak ka matarong sa kung tubangan. Kada adlaw po kasing pakasala sa Dios. Kada adlaw taon-taon, minuto-minuto nagadungag ta sa mga sala sa atong mga nabuhat, sa mga atong naistorya, sa atong mga mali nga panghuna-una. So ingon sa Ginoo, wala kay pakasigaro sa imong pagkamatarong para maluwas ka. Kundi ingon sa Biblia, ang himaya diha lang sa Dios may tungod sa kaluwasan. For all have sinned and come short of the glory of God. Sa ingon sa Ginoo, dili ka makapahimaya sa imong galingon naman. Disqualify ka kay nakasala ka sa Dios. Ano? All have sinned and come short of the glory of God. So dili gyud ta makahimaya sa tungod galingon tubangan sa Dios para maluwas. In Hebrews chapter 10 verse number 10. So adto mo sa 1 John 2:2. So dito mo sa 1 John 2:2 magatong tanawon, no? So nahimot na justified ta. Sa 1 John 2:2 diri sa page 1266, no? 1 John 2:2. So while nag-ato mo dito, basahan ta mo og bersikulo sa Hebrews 10:10. Ako na mabasa ingon sa Biblia. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So busabot, gibalaan ta sa Dios. No, nganong maluwas sa walay katap justified from all things, ano man. Kay gibalaan po ta sa Dios, kung sa Biblia, sa paghalad ni Jesus siyang lawas sa makausa alang sa tanan. Busabot, kining paghalad ni Jesus. Muna di na karong mga panahon na ibalik pa sa Jesus halad, di ba no? Lansang perminti kada tuig dito sa krus. Pwede nga na. Pwede ka bisig tanaw sa lida kada Domingo, kada Semana Santa. O dili kada Semana Santa mamatay pa si Jesus. Nga naman ang sa Biblia, kaisa siya nang halad sa gugulingon para na sa tanan mga panahon. So apil sa una sa Old Testament gihalaran to sa Ginoo ilang gibuhat nga sala. Sa New Testament gihalaran sa Ginoo mga tao. Hantod mga karong mga panahon na sa Biblia gihalaran sa Dios ang atong mga sala nga nabuhat. Kaya nga naman, siya ray takos nga halad tubangan samahan para mabayad ang atong mga sala. No? So ingon sa Biblia, 1 John 2:2 ingon sa Biblia, and He is the propitiation for our sins. Ug siya ang nahimong halad sa atong mga sala. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Busabot, di lang mo siya halad sa sala sa ato ang kaugalingon, ingon sa Biblia, but alang sa sala sa tibuok kalibutan. So busabot, unsa may sala nga nabuhat sa tao sa kalibutan, bayaran sa Dios para maluwas ang iyong kalag. So ingon sa Biblia, mao nang justified ka, matarong ka atubangan sa Dios, sa tanan mo mabuhat ng mga sala naman, kay gibayaran niya sala sa tibuok kalibutan. Gibayaran niya gihatag niyo kaugalingon nga halad sa makausa alang sa tanan. Sa makausa alang sa tanan. So ingon sa Biblia, 2 Corinthians 5:19. So at least no, mao nang ginamemorize ko nato ang Bible, the books of the Bible, para makabalo gyud sa itag ukab-ukab. At least man lang kabalo ka imong gituhan, nabasa gyud mo sa Biblia. Ila kasi paminaw unsa akong ipangyaw-yaw driya. Kabalo ka mismo nga nakita nimo, nabasa nimo. Ingon sa Biblia, ang pulong sa Dios matuod. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ingon sa Biblia, the truth shall set you free. Ang kamaturan. So mao ni ang kamaturan, di ba? Mao ni makapalingkawas kanimo. So pwede ka mangilad sa pagkita ka ng mga tao, no? Say ka ng ampon na anak, dilitugan sa ginikanan ni ampon lang ka. Ngayon naman, masakita ng bata. Pero ang bata, naglaom gud siya nga anak yun sa tinuod. Kung isultihan to sa kamaturan, sila nakabalo sa kamaturan, diya ra siya nakabalo nga. Gid ko tinuod nga anak. So diya siya na kagawasan, kaya nakabalo sa kamaturan. So mao nang sa Biblia, kinahanglan namang kamaturan, may mo kagawas nun. No? For the Spirit of the Lord, there is liberty. So 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19, there is a page 1203, no? 1203. 2 Corinthians 5:19, to wit that God was in Christ. Kita mo mga tao, no? Tuon na lang ta bahala gilaron ta, kay mao man atong ganahan pod. Tuloy mo sa Biblia. At sini itong kamaturan. Sakit mo sa kamaturan, pero may kamaturan. Hindi mo please. So manandri kita sa kamaturan, no? To wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself,
not imputing their trespasses unto them. So busabot, sadang giuli na ta sa amahan pinaagi ni Kristo. Di ba naghihatag pasiguli ba? Kaya kung sabihin nakasala man ta sa Dios, nahilayo ta sa Dios apan gipasiguli ta pinaagi ni Jesus, di ba? So sadang ipagsiguli ta sa Biblia, not imputing their trespasses unto them. So di na itapa butang pa sa Ginoo mga mga sala nga nabuhat nga ri kanato. Sadang nanata diya sa Dios, no? Sadang gipag-uli na ta ni Kristo, siguli na ba? But kung sa Biblia, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So kung sa Biblia, verse number 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Sabot, kita nga mga luwas nga mga tao, no, di na butangan pa siguro mga sala pa tubangan sa manig mamatay ta, naghukom na sa duha, limpyo na gyud ta, ano gyud sala nga nabuhat tungod ni Kristo, di ba? Pero kung sa Biblia, gitagaan niya karon sa Dios, no, ug pulong sa pagpasiguli pod para sa uban nga mga nangawala, uban nga mga kasasala, makabalo po sila sa kaluwasan, no? Kung sa Biblia, God committed us the ministry of reconciliation. God committed unto us the word of reconciliation. Busabot, wala giluwas sa Dios para maglingkod na lang. Di ba? Wala na himong anak sa Dios. Kita ka kanyang panahon para mabuhay sa kalibutan. Aron magtagbo sa imong kagalingon. Kung sa Biblia, as my Father had sent me, even so send I you. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sino, niyani ko sa kalibutan para nangita sa mga wala para ipagigsuguli diya sa Dios. Kaya sila makasasala og maimpyerno. Apan giluwasan sa Dios tungod sa atong pagsalig ngadto kaniya tungod siyang grasya. Apan kung sa Ginoo, ikaw pod sugo ta ka. Iwali na sa uban ang kaluwasan nimo nadawat. So mao na kung sino ibang matarong ta sa Dios, dili para maglunang pud sa pagpakasala. So dili mawala atong mga kaluwasan. Paningon sa Dios, magbuhat ka sa pagkamataro. So karon mga panahon na mag-practice gyud ta aning soul winning, no, kanang pagsangyaw ba, no? Pagsangyaw sa maayong balita. So mao nang diri sa simbahan, hinahinay mo, no, i-train ba? Tudluan nga naman. Di rin para magsimba para lang yun, para ino lang yun, religyoso ta. Dili po nga na. Punta nga ito sa simbahan, para lang yun, naanda na. Ano ito sa simbahan, nga naman, kaya ibuluhato ng Diyos, nagyatag ka na ito. Ano? Ang magsangyaw sa kamaturan, sa kaluwasan, sa mga tao nga nangawala po. Sa kita nakaplagan po sa Diyos, pinagi ni Kristo Jesus. No? So, salamat sa iyong pagpaminaw. Nga po ta?